Sa mga nakaraang taon, nararanasan ng bansa ang mga nagsisilakihang baha na dulot ng mga bagyo, mga sakunang namiminsala ng libu-libong buhay, ari-arian at kabuhayan. Kasama na diyan ang mga pinsalang dulot ng bagyong Undoy at Piping noong taong 2009 at naghanging habagat noong 2012 at taong 2013. Kung saan isa sa mga labis na apektuhan ay ang munisipalidad ng Cainta. Umabot sa 10 feet elevation ang dulot nito na nakaapekto sa 45,000 pamilya at di kukulangin sa 285,000 residente. Ang Cainta ay kabilang sa unang antas ng munisipalidad sa lalawigan ng Rizal. Ito ay may 322,128 mamamayan. Pangalawa sa pinakamataong munisipalidad sa bansa ayon sa 2015 census ng NSO. Ito rin ay parte ng lambak ng Marikina at Pasig-Marikina River Basin kung saan ang elevation ng lupa ay higit na mas mababa kumpara sa mga karatig bayan nito. Dahil sa di inaasahang dulot ng Undoy noong 2009 at dahil na rin sa madalas na pagdaranas sa Pilipinas sa iba't ibang uri ng sakuna, noong 2010, naging batas ang RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction Act of 2010, kung saan ang layunin nito ay maiwasan ang kawalan ng buhay at kabuhayan. Alinsunod sa pagkakatatag ng sabing batas na itayo din noong 2013 ang Cainta Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ang Municipality of Cainta ay identified po yan sa 4 na hazard, which is yung ground shaking, liquefaction, at yung flooding. No? Yan po yung isa sa mga number 1 concern at lalo din sa pagbaha, no? Dito sa ating bayan. Sa flood preparedness, nagsimula muna kami sa mga community. Kasi hindi man tayo magkakaroon ng mga bahabang ganyan kung merong participation ng mga community. Kaya tuloy-tuloy ang ginagawa namin information dissemination. The current plans ng ating barangay ay ihanda ang ating komunidad sa mga lugarin na kung saan ay mabigyan ng kamalayan, kaalaman regarding sa ating mga kalamidad. Meron po tayong sinusunod na mga 4 na aspeto pagdating ito. Ito po yung mga thematic areas. Ang unang-una, mitigation, then preparedness, response, recovery, and rehabilitation. Pagdating po sa mitigation, ang paghahanda, yung tulad na sinasabi natin, na nakapaloob dito po yung engineering intervention, drainage, rehabilitation, structural and non-structural, tulad ng mga pumping station. Nagkakaroon kami ng mga declogging, rehabilitation of drainage system para lalong mapabuti ang pagdaloy ng tubig patungo sa ating Cainta River. Pagdating naman po dun sa preparedness, nandito po pumapasok yung ating mga training. Pagdating sa disaster management, preparedness, basic life support, pagdating sa medical. Pagdating naman po sa response, nandiyan po yung ating malawakang response capability, capacity na para sa pagtugon doon sa mga mamamayan natin na nangangailangan ng tulong. Na-inform din namin yung mga kagawad namin, binigyan namin sila ng tasking na kayo ang dapat ang mag-lead kung sakaling aabot ng ganyang uling pagbaha. Yung recovery at rehabilitation. Ito po yung sa relief operation. Ang aming mga personnel, ang aming mga barangay disaster personnel ay laging nakaantabay upang bigyang babala na lumikas, maghanda at lumayo. Sana po sa lahat po ng binibigay na impormasyon ng barangay, sana po pakaisipin na lahat, makipagtulungan sila sa amin. Sapagkat wala po tayong magagawa pagdating ng kalamidad, hindi po kakayanan ng punong barangay o ang aking mga kagawad ang anumang mga disaster kung walang tamang kooperasyon ang mamamayan po dito sa ating barangay San Isidro. Ang payo ko lang sa mga ating mga kababayan sa bayan ng Cainta ay talagang maging alisto sa pagdating po sa iba't ibang klaseng sakuna at nandito po ang aming opisina para tumulong sa kanila at tumugon sa mga pangangailangan po nila. Simulang maging handa ngayon dahil sa tulong ng bawat isa, maaari nating makamit ang isang disaster resilient na bansa.